Okay, tignan mo to. Yung maliit na triangle sa may collar ng hoodie mo, yung parang V-shape sa gitna, alam mo ba kung para saan yan? Hindi no. Nako, halos walang nakakaalam kung ano ang purpose niyan. Akala ng karamihan, design lang yan. Pero hindi. Ito ang mas nakakagulat. Karamihan ng ganyan ngayon, peke na. Kasi kung babalik tayo sa 1926, noong panahon na yon, wool jerseys ang suot ng mga football players. Mainit ang wool, oo. Pero kapag pinaghalo mo ang wool, pawis, at matinding laro, nagiging mabigat, makati at sobrang uncomfortable suotin ng mga shirt nila noon. Kaya gumawa ang Russell Athletic ng mas practical na jersey. Ito ang cotton sweatshirt. Mas breathable, mas komportable. Pero may problema pa rin. Yung pawis. Dito napapasok ang V-panel. Hindi siya basta palamuti lang or design. Sadyang nilagay siya sa part ng katawan kung saan unang naiipon ang pawis, sa may upper chest at collarbone area. Dahil nga hiwalay na panel siya, doon muna nasisipsip ang moisture. Hindi agad nababasa ang buong harap ng sweatshirt. Pero take note hindi lang para sa pawis ang purpose niya. Dahil maliban doon, tumutulong din siya para hindi ma-deform ang collar. Kapag isinusuot mo kasi ang sweatshirt at hinahatak mo pataas, yung V-panel ang unang nai-stretch. Siya ang sumasalo sa tensyon. Kaya hindi basta lumuluwag ang neckline. Tapos ito na yung pinaka-genius na detalye. Noong araw, kailangang isuot ng football players ang jersey nila habang naka-helmet. Malaki at matigas ang helmet. Kung walang extra stretch sa collar, siguradong mapupunit ang damit. Yung V-panel, kadalasang gawa sa rib knit fabric, which is nagbibigay ng dagdag na elasticity para magkasya sa ibabaw ng helmet nang hindi nasisira ang collar. Isang maliit na triangle, pero tatlo ang function. Mag-absorb ng pawis, protection sa shape ng collar, at extra stretch para sa helmet. Kaya tumagal ang design na yan ng halos isang siklo. Pero ngayon, iba na. Maraming hoodies ang may V-shape pa rin, pero pang design na lang. Pareho lang ng tela ng buong hoodie. Tinahilang sa ibabaw para magmukhang classic. Walang extra stretch, walang functional purpose. Kumbaga, masabi lang na classic yung suot na damit. Ganun na yun ngayon. Gusto nilang pagmukhain na may history, pero wala. Ngayon, mahalaga ba kung fake ang V-panel ng hoodie mo? Kung pang-araw-araw lang naman, hindi naman yan big deal. Pero may sinasabi siya tungkol sa quality ng brand. Kapag tunay ang V-panel, ibang fabric, may ribbing, may stretch, ibig sabihin may respeto sila sa original design at sa construction ng damit. At kapag peke ang V-panel, ibig sabihin kinopya lang ang itsura para magmukhang premium. Yan ang difference ng pinag-isipang design at pang-display lang. Isang football innovation mula 1926 at hanggang ngayon, suot pa rin natin. Ikaw, meron bang V-panel ang hoodie mo?